So, what's up sa inyo mga atit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayong muli dito sa Arise Crossover. Yung mga atit kuya, meron na lang pala tayong 11.5 hours bago yung susunod na update, no? Kahit kaka-update lang, update ulit. Sobrang bilis ng update. Pero, di ko alam kung ano gagawin nila na next update. Wala pa kasing leaks. Pero ngayong araw mga atit kuya, yung spare time nyo, tuturuan ko kayo kung paano mabilis magpa-max rebirth. Kasi max rebirth na po ako kahapon pa talaga. Pagkatapos ko mag-edit ng ibang video, nagpa-max rebirth na ako. So makikita nyo, revert 5 na ako and hindi na po pwedeng mag-revert ulit. Okay, yun na po yung maximum. Pero bago tayo mag-proceed mga tit kuya sa video natin, syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang mga nagpapa-wash out. Okay mga atit kuya, bago tayo mag-umpisa doon kung paano ko ituturo yung mga method sa inyo. Okay, mag-alala, unang method na ituturo ko sa inyo is yung pinaka the best ata. I think yun yung kasi yung ginawa ko eh. Pero may mga kailangan kasi kayo bago gawin yung mga yon, okay? So unang-una mga atit kuya, may gacha kayo na kailangan dito. Yung sa Bram, okay? Yung sa Bram mga atit kuya, dapat meron na kayong secret kasi meron siyang 75% na experience buff. So kung wala pa kayo, i-grind nyo muna. Kung di pa kayo nakakapag-revert, actually dapat di muna kayo nagre-revert kasi kailangan nyo muna tong mga sasabihin ko. Kailangan meron muna kayo nito. Max nyo muna bago kayo mag-revert, okay? Ito, Bram Island, dapat meron kayong Pirate King Crew, okay? Kapag wala pa kayo, i-grind nyo na. Madali lang naman mag-grind ng ng tokens, lalo na kapag max level na kayo. Sa talent nyo, meron na pong token master na 2 times token modes. Kaya mas madali na po siya. Okay? Huwag kayong tatamad-tamad sa part na yun. Kasi kaya nahihirapan kayo magpa-level or magpalakas kasi baka hindi nyo ginagrind yung gacha nyo. So next naman mga tit kuya na dapat meron kayo at maximize din dapat to. Max lahat, okay? Is yung mga relics nyo for experience buff, no? So itong Thread of Fate. Saan ba ito na ako itong Thread of Fate? Nakalimutan ko eh. Thread of Fate, alam ko sa Labyrinth to. Then ito, yung Crimson Wing is nabibili lang sa Pumpkin Shop or doon sa Halloween Shop. Itong Pumpkin of the Dam, ganun din. Yung Cosmic Insight is nakukuha dito kay Archilino sa pagkakatanda ko. So madali lang i-crop yung Archilino key, sobrang dali lang. Para i-crop siya is alam ko Halloween Shards. Okay, Halloween Shards lang yung kailangan nyo. Tapos, ang pwede nyong gawin, pwede kayo kumuha na talent Key Master para mas mura yung pag-crop nyo. Okay, mas mababa yung resource na magagastos nyo. Mas maraming key kayong magagawa. Then, yung Necro Grimoire, sa ano rin nato ito? Infinite Labyrinth sa pagkakatanda ko. Infinite Labyrinth siya. Tapos, itong Dune Monarch, yung Dune Monarch card. Tapos itong Son of Eternity, itong Sunken Pharaoh, tapos itong Glass Scorpion. Bali itong apat na to is ito yung bagong apat na relic na makukuha nyo po sa Infinite Desert. So makukuha nyo sila starting sa pagkakalam ko 225, 225, 250, 275, and 300. So, 300 sa pagkakalam ko, 300 tong Dune Monarch Heart. So, kailangan meron kayo ng mga atit kuya. Kasi kailangan nyo rin yung Dune Monarch Heart para doon sa shadow level. Kaya kailangan nyo yan. Pero, yun nga, yung experience din na binibigay niya is meron. Tapos, yung Pang of Dominion, sa Beast Raid or sa Beast Monarch nyo makukuha. Tapos yung Eternal Dawn Core sa ano rin? Sa Infinite Desert. So madali lang. Tapos yung Iron Howl Pang sa Beast Raid din. So pares po sila ni Pang of Dominion na makukuha nyo sa Beast Raid. So hindi kayo mahihirapan. Then the last one is yung Artifact Shield, which is nakukuha doon sa Shield na dungeon. Or yung sa Shield. Tama. Sa Tateno Yusha na dungeon. Doon yung makukuha. So, most of the relics na na-mention ko is sobrang dali lang makuha, okay? Infinite Desert, siguro madali lang kung may magke-carry sa inyo. Kaya ko po to, solo, okay? 300. Ngayon, kung magpapa-carry kayo, magko-comment kayo sa baba, okay? Kasi madaming nagko-comment sa'yo, Kuya Led, pa-carry dito. Kailangan maghanap kayo ng 5, okay? Bali 5 dapat kayo magkakasama kung magpapa-carry kayo sa akin. Hindi ako magke-carry ng isa-isa kasi sayang sa oras, okay? Kung 5 kayo na sabay-sabay na kailangan ng Infinite Desert, ke-carry ko kayong 5. Pero kung isa-isa lang kayo, hindi ko kayo i-carry, okay? Ganon din po sa
Boss Rush na Insane. Sa pagkakalam ko, kaya ko ng Boss Rush na Insane. Okay, ito mga tit kuya, nasa Boss Rush Insane ako. Sa pagkakalam ko, kaya ko na kasi to ng solo ng walang palitan ng blood weapon. Okay, so kung magpapakarry kayo, so 95, 96, 97, 98, 99, tapos 100. So kitang-kita nyo naman kayang-kaya ko ng mag-carry ng mabilisan. So nakita nyo, may Crown of Ember ako nakuha. So makikita nyo, insane po talaga siya. Okay? Sa mga magpapakarry, kailangan 5 kayo. Okay? Hindi ako magkikarry ng isa-isa kasi sobrang sayang sa oras and maiipon yung magpapakarry. Kung isahan ko kayong ikikarry ng sabay-sabay, mas madali para sa akin kasi ako naman yung magkikarry, hindi naman din kayo. Kaya kung magpapakarry kayo, maghanap kayo sa comment section ng 5 pa, or kasi kung 4 ako, tapos yung 5 sa inyo magsama-sama, then mag-chat lang kahit isa sa inyo, kuya 5 po kami. Okay? Kuya pakarry 5 kami. Kikarry ko kayo. Okay, akong bahala mag-carry sa inyo. Kahit Infinite Desert, pero yung Infinite Castle hindi ko kaya hanggang ano lang Infinite Castle, di ba? Ang pinakamataas pa lang 164, hindi ko kaya yung Infinite Castle. Ano talaga yun, pang mga batak yung Infinite Castle. Pero sa Infinite Desert, kaya ko kayo i-carry hanggang 300. Tapos dito nga sa Insane Rush, kaya ko kayo i-carry ng makuha nyo yung pinakahuling relic tsaka accessory dito, okay? Okay, sa title naman mga tit ko, hindi ko sure kung meron bang title na nagbibigay ng EXP. Sa pagkakatanda ko, wala. Okay? Sa pagkakatanda ko, walang title na nagbibigay ng EXP. Kaya wala kayong masyadong problema sa part na yon. So, kunyari, nakompleto nyo na lahat ng sinabi ko. Okay, gagawin nyo to lahat bago kayo mag-rebirth. Okay, bago kayo mag-rebirth, kailangan max nyo muna lahat to para hindi kayo mahirapan. And para masulit nyo po yung EXP buff na makukuha nyo. Okay, kunyari, nakompleto nyo na. Okay, ito na. Tuturo ko na sa inyo yung pinaka-effective muna. So, ang pinaka-effective po is yung pagkiklaim ng quest sa dungeon. Okay, yun kasi yung ginawa ko. Kaya nakapag Rebirth 5 kagad ako ng sadlitan. Actually, nabot lang na 15 minutes nag-Rebirth 5 na ako kasi ang dami kong nakatambak na quest dito sa main quest. Etong mga wave na yan. Hindi ko kasi sila pinagki-claim nung na-clear ko na. Tapos nung dumating pa yung mga bagong quest, eto na, nakatambak ulit. Antayin ko na lang ulit yung bagong level cap para ma-claim. So, kuya lang, paano ba tong pag-claim ng quest? Okay, tuturo ko sa inyo. So, pag mag-claim kayo ng quest, yung sa talent nyo, dapat first of all, meron kayo nitong Dungeon Collector, pang level 525. Kasi nga, max naman kayo, di ba? Max kayo ng magre-rebirth. So, kailangan mag-reset mo kay talent, kuha kayo nitong Dungeon Collector, kailangan nyo yan. Then, bili kayo ng 9 na piraso nitong EXP rune. Depende na lang kung ilan yung kailangan nyo. Pero madalas nabili po ko ng 100 pieces. Okay? Ilan ba yung... Alam ko meron pa akong EXP rune eh. So makikita nyo may 66 pieces ako. Kasi 100 by batch yung binibili ko lagi. Para ginagamit ko pag nagko-quest. Okay? Mga tit ko yung sulitin nyo na to habang meron pa tayong 120% EXP boost. Okay? Pag nawala yan, mas lalo kayo mahirapan magpa-level. Kaya maganda gawin nyo na to. So kunyari nandito na tayo sa dungeon. Ito na yung kasunod na part, 'di ba? Meron na kayong EXP rune. Ang gagawin nyo, i-equip nyo yung Dungeon Collector nga na talent, yung sinabi ko, para magkaroon kayo ng extra dungeon slot. So, dungeon slot plus 3 po yan. Ito, kung makikita nyo, pag wala kayong dungeon slot na talent, 6 lang po malalagay nyo. Pag meron kayo, is 9. So, ganito yung gagawin nyo dyan. Hanapin nyo yung EXP rune, lagay nyo. So, bawat isang EXP rune is 10%. So, kung lalagay nyo, is 9 na peraso kasi nga meron kayong dungeon slot. Ibig sabihin is meron kayong extra 90% EXP. Okay? 90% EXP yung dagdag na ibibigay sa inyo nun. So, malaking EXP kagad yung makukuha nyo. So, ito na. Kunyari, nasa dungeon na kayo, nag-join na kayo, nalagay nyo na lahat ng EXP ron. Make sure na nakalagay po lahat. Mag-switch na kayo ng relics nyo ng loadout to EXP. Okay? So, nakita nyo, naka-loadout na yung EXP ko. Tapos, ang gagawin nyo mga tit kuya, di ba nga, magre-rebirth kayo. Kunyari, magre-rebirth kayo. Inom muna kayo ng potion, ng EXP potion. Huwag nyo kakalimutan. Baka kasi makalimutan nyo. EXP potion, inom kayo. Tapos, rebirth na kayo. Okay? Pagka-rebirth nyo,
titignan nyo paunti-unti yung quest nyo kung ano yung may pinakamababang EXP na binibigay. So, bakit pinakamababa, kuya? Yung pinakamababa po munang i-claim nyo. Okay? So, bakit importante yon? Kasi yung pinakamababa na yon, pagkakuha nyo ng stats doon, ilalagay nyo kaagad sa player experience. Kunyari, ganito. Okay? Kunyari, ganito. Reset ako. Magre-reset ako stats para sa inyo, ha? Yan, reset ako. So, kunyari, nakakuha ko ng extra 11 EXP. Nung claim ko yung pinakamababang level. Lalagay ko kagad dito sa player experience. Okay? So, 11 kagad. Then, ang susunod is, kukunin nyo naman yung susunod na mababa. So, pataas kayo ng pataas dito. Okay? Yun yung magiging goal nyo. Mainly, ang unahin yung i-collect is yung daily. Sunod nyo yung weekly. Ihuli nyo yung main quest. Okay? Kasi yung main quest, forever yan nandyan and wala silang time reset. Unlike sa daily tsaka weekly na merong reset. Kaya maganda unahin nyo yung daily na i-claim. Sunod nyo lang kung ano yung pinaka mababa up to pataas, okay? So, kunyari, na-claim nyo na ulit. Then, mas mataas na yung EXP na makuha nyo. Sabihin natin, 10 na yung nakuha nyo, lagay nyo ulit sa player experience. Tapos, balik ulit kayo sa quest, okay? Ganun ulit kung ano yung susunod na pinakamababa. Paisa-isa lang yung claim, okay? Huwag nyo i-claim lahat kasi hindi nyo malalagay agad sa player experience hanggang sa ma-maximize nyo ulit yung level nyo, tapos magre-revert ulit kayo. So, ganun lang siya ka-basic and ganun lang siya kadali. Walang kahirap-hirap, diba? Basta as long na meron kayo ng mga sinabi ko, yung relic, tapos meron kayo nung gacha, no? Yung gacha. Yun, 'di ba? Meron kayo. So, sabi ko naman tutulungan ko kayo makuha yung relic, okay? As long na 5 kayo. As long 5 kayo. Kaya kung magko-comment kayo, kuya, patulong maghanap kayo ng kasama sa comment section, tutulungan ko basta 5, okay? So, naturo ko na yung isang way para magpa-level kayo or pinaka best way siguro para magpa-level kayo. Tuturo ko naman yung ibang way. So, ito yung another way para magpa-level kayo, which is yung dito sa may Infernal. Kung di nyo alam, may EXP po sa Infernal. Yes, may EXP po dito. Alam ko ang EXP dito is nag-i-scale habang palaki ng palaki or pataas ng pataas yung floor nyo. Sa pagkakatanda ko, okay? So, papakita ko sa inyo. Naka-EXP na lang ako ngayon. So, makikita nyo, mababa lang yung EXP na nakukuha ko kasi hindi ko naman tinaasan dito. Pero makikita nyo, may EXP kayo nakukuha, okay? Tapos, mas tumataas yan kapag tumataas po yung floor na-achieve nyo, okay? Mas tumataas siya. So, nakikita nyo, 235. 235 ako ngayon, floor 10, okay? Tandaan nyo. So, floor 11 na tayo mga kuya. Kung nakita nyo, 470 na yung nakuha ko. Doble kagad, okay? Imagine nyo kung dito kayo nag-grind sa mga highest floor nyo. Ang highest floor ko kasi, wala na, maximize ko na to mga kuya. Kung hindi nyo alam, sinasadlit ko na lang yung 300 floor dito. Yon kasi doon ako na nag-grind sa 300 floor na ako nag-grind, kaya hindi ko na masyadong kailangan dito sa lower floor. Pero mapapansin nyo, di ba, nataas yung EXP and may EXP kayo nakukuha dito nang walang kahirap-hirap. And merong auto AFK dito basta mataas yung reach nyo. Ang kailangan nyo nang na-reach is 650 kung di nyo po alam. Okay, 650 reach lang ang kailangan nyo. Tapos kailangan may shadow umbral kayo para yung shadow nyo is nagte-teleport na lang, no? So, makikita nyo, may auto AFK naman to. Pag naubos na lahat ng mga kalaban, automatic na dadaling kayo sa sunod na floor. So, pwede kayo magpa-level dito ng naka-AFK. Sa mga hindi nakakalam, okay? And syempre, mas tataas yan yung XP na nakukuha nyo kung naka-EXP na team din kayo. Tapos, kung ilalagay nyo lahat dito sa player experience, mas tataas pa po yung makukuha nyo. Imagine that na pwede pala kayo mag-AFK dito. Kasi baka nakakalimutan nyo, pwede po mag-AFK dito for experience, okay? So, another thing na papakita ko sa inyo is possibly hindi nyo rin alam or nakalimutan nyo. Papaalala ko lang, okay? Mababa lang yung player experience ko, pero mataas yung ko kasi dahil sa every rebirth nyo may 25 EXP boost kayo, bali naka times 2 para kung naka game pass ulit. So, dito, ito another way din to para magpa-level kayo. So, sa mga pumpkin, kung hindi nyo alam, may XP pong nakukuha dyan. So, nakita nyo, 164,000 agad. So, 164 per pumpkin. Kung tataasan ko tong EXP ko ng 200, meron na tayong 261. And pag claim ko to,
So 235,000 EXP. So hindi na masama, di ba? So madami pala kayong way para magpa-level, pero siguro nakalimutan nyo lang. Kaya ito, ginawa tong video. So shoutout kay Skull. Si Skull yung nagsabi nito na gumawa daw ako para kung paano mabilis magpa-revert. Yung sa akin talaga mga ate ko, yung nagkataon lang na madami akong quest na nakatambak, kaya sobrang bilis ko nagpa-revert, okay? Siguro mga ate ko, yung last na maituturo ko sa inyo, kasi ito na lang yung naiisip ko bukod sa pagda-dungeon eh. Sa pagda-dungeon nyo, madali lang naman. Sa dungeon, kailangan nyo lang naman ng double dungeon, tapos kailangan red dungeon para mas sulit. So, kung wala kayong double dungeon, kung walang double dungeon pero red dungeon, pwede kayo bumili ng pang double dungeon. Sobrang mura na lang. Pag nasa world 2 kayo, sobrang dali lang makaipon nitong rank up rune. Kaya huwag kayong manghinayang. I-trade nyo lang ng i-trade. Okay? Huwag kayong manghinayang kasi madali lang po yan i-grind dito sa world 2. Tapos, ang problema nyo talaga is red dungeon. Sana magkaroon ng red dungeon road para pwede rin natin gawin ng artificially or player made yung mga red dungeon. Other than that, siguro yung pinaka-last na pwede ko ituro sa inyo, yun nga, is yung expedition. Hindi siya masyadong reliable pagdating sa EXP kasi kung makikita nyo, maliit lang. Pero siguro kung meron kayong infused na tawag dito, itong Curse Fortune, di ko alam kung gaano kalaki yung tinataas, pero pwede na to. Kunyari, wala kayong mga daily quest, okay? Kaka-revert nyo lang, wala kayong daily quest, pero kailangan nyo muna mag-claim ng mababang EXP bago kayo mag-claim ng weekly quest kasi mataas yung EXP dito. Masasayang yung ibang points. So, nanghihinayang kayo. Pwede kayong mag-claim ng mga nakatabi nyong expedition. So, may nakatabi akong mga expedition lagi. Ang tinatabi ko lagi is yung epic tsaka legendary. Claim ko po yung mga ito. Ito yung blue, green, tsaka gray kine-claim ko. Pero itong mga itong yellow, yung legendary, and itong purple na epic, tinatabi ko sila, okay? So, ito lang yung mga madalas na kine-claim ko kapag malapit na yung next expedition para hindi sila sayang. So, mga atit ko yun lang lahat ng matuturo ko regarding sa kung paano magpa-revert na mabilis or paano kayo makakuha ng EXP ng mabilis, no? Other than that, di ko alam kung may kulang ako na mention. Comment nyo lang if meron akong hindi na mention. Pero yun lang kasi yung mga pinaggagawa ko para makakuha ng EXP. So, I hope na may natutunan kayo kahit papano or nag-guess nyo yung turo ko. And hanggang dito na ako mga tip ko. Ingat kayo palagi and good luck po sa pag-grind nyo in 10 hours, no? So, wala naman kayong pasok ng Monday tsaka Tuesday. Kaya, hindi kayo mahirapan yan. So, yun lang mga tip ko. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!